Ay, hello mga DDF. Sa dami niyong ini-issue, bakit ayaw niyong angkatin ito? Duterte Legacy 2020 Flood Control na nakatenga at hindi umuubra. Sabihin na natin walang silbi. Tingnan nga natin kung magkano ang total budget ni Digong ng 2020 to 2022 para sa flood control. O kahit noong 2016 to 2022. Magsimula tayo ng 2016 na meron siyang 64 billion para sa flood control yan. At ganon sa 2017. Meron siyang 80 billion, 141 billion, 133 billion, 90 billion, 101 billion, 128 billion. Sa loob ng 3 taon ng 2020 to 2021 to 2022, 319 billion. Pero, pinapakinabangan ba? Ano bang tawag sa mga proyekto na ginastusan pero hindi pinapakinabangan? Palpak. Kaya kayo mga DDS, bago nyo pag-usapan at ungkatin ang flood control ng current administration, bakit hindi nyo muna ungkat yung flood control na project ni Digonggo ng inyong santo? Dahil sa totoo lang, kung ito ay successful, walang baha na dinaranas ang Pilipinas ngayon. So hindi na nakakapagtaka. Mismong bayan niya nga, di ba? Kaunting ulan, walang bagyo, bumabaha. Kamay nilaan pa kaya na hindi naman yung lugar. Masyado kasing nag-focus sa peking war on drugs na sila lang naman ang totoong nakinabang. Hinuli ang mga yapa, samantalang yung literal at mga drug lord ay nasa tabi nila at binibigyan pa ng posisyon. Sino ito at bakit? Si Michael Yam, na involved din sa mga illegal na pasugalan kabilang ang Pogo. At nilegal yan ni Digong noong 2019. Kaya bago nyo questionin ang current administration, ungkatin nyo muna yung past administration Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, lahat ay palpak.